At ngayon naman mga boss, alamin natin ang weather update sa buong bansa kasama si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Good morning, Amor. Good morning, JC. Good morning, Pilipinas. Ngayon po ay makakasama natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Yes, good morning sa iyo, Amor. Good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, kahapon po ang naging dominante sa pag-iral ito pong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, lalong-lalo na po sa may Mindanao area. So ngayong araw na ito po ba, nadagdagan ba yung mga apektadong lugar at syempre ano ba yung inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Miyerkules, lalong-lalo na nga po dito sa bahagi ng Visayas kung saan nakaranas ng malakas na lindol kahapon ng umaga. Amor, yan ng ating Intertropical Convergence Zone ay bigla pong or bahagya pong tumaas. Po ay nakaka-apekto na ngayon dito sa Southern Luzon, Visayas po at ilang bahagi po ng Mindanao. At yan pong ITCZ kasi ay nag-oscillate. Inaasahan natin pagpasok po ng amihan ay bababa po yan hanggang dyan po sa area ng Australia or Southern Hemisphere. Pagpasok na po ng ating amihan. Sa ngayon, nandiyan pa po yan sa atin sa malapit po sa Visayas at Southern Luzon at Mindanao. Dahil po dyan, ang ilang bahagi po ng Calabarzon, Mimaropa, pati na ang Bicol Region ay makakaranas po ng maulap na kalangitan at kung minsan ay may mga light to moderate na mga pagulan at pagkulog. Kasama rin po dyan ang ilang bahagi po ng Visayas at dito po sa area ng Caraga Region. At maaari din po tayong magkaroon ng mas mataas na tsansa ng pagulan mamayang hapon dahil po dun sa pagtaas nga po ng ating Intertropical Convergence Zone dito po sa Metro Manila. Okay, so ngayon alam na po natin mga kabayan ang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Miyerkules. At Mr. Pura, kagabi po naranasan po ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng National Capital Region at kabilang na nga po dito sa Metro Manila. So meron po mga areas na nakaranas na naman ng pagbaha. So ano po ba ang naging dahilan nito nga malakas sa buhos ng ulan kagabi at inaasahan ba natin na posibleng maulit ito mamayang gabi? Yes, more posibleng maulit yan mamayang gabi dahil ang nangyari po na sa atin kagabi ay isang localized thunderstorms lamang po. Usually po pag mainit nga po ang ating lupa pag umaga ay nakikreate po tayo ng mga cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds. At usually sa hapon at gabi ay bumubuhos po yung ating malalakas na mga pagulan. Pag may thunderstorms po tayo, usually po moderate to heavy or occasional heavy po yung mga pagulan natin. Dahil nga po, matataas po ang mga kaulapan nito at marami po itong dalang tubig. Actually, dumaan po yan dito sa area po ng Bulacan. Hanggang dyan po, binaybay niya po ang ating Metro Manila. Hanggang dyan po sa area ng Las Piñas, papunta po ng area ng Cavite. Yan pong thunderstorms ay nagdala po ng pagulan dito po sa Quezon City ng 74 mm sa loob po ng 6 na oras or between 5 to 11 p.m. po yan. Yan pong pagulan na yan ay nasa heavy po yan. So, kaya po tayo nagbaha kahapon at biglang buhos din po yung ating mga pagulan. So ayan po, nabigyang linaw na po ni Mr. Pura kung ano nga ba ang dahilan ng naranasan natin na malakas sa buhos ng ulan kagabi at ito nga po tinatawag natin na thunderstorms at inaasahan po talaga natin na merong mga moderate to heavy rains kapag po ganito nga klase ng weather ang ating nararanasan. Kaya ito naman po ay normal lamang, lalong-lalo na po pagsapit po yan ng hapon at gabi. Mr. Pura, ito naman para sa kapakanan ng ating mga kababayan na mga mangingisda, halos araw-araw ay minomonitor na rin natin ang lagay ng ating mga karagatan. So ngayon ba meron pa rin tayong nakataas sa gale warning at saan-saan po ba ito nakataas para malaman nila kung sila ba ay pwedeng makapamalaot sa mga baybay? Yes, Amor, nandiyan pa yung ating, bagamat nakalabas na nga po yung bagyong si Tino, ay nandiyan po yan sa area po ng Japan, ay nagdadala pa rin po yan ng mga alon. Subalit, nabawasan po ang ating mga lugar na may gale warning or ating warning sa matataas na alon. Dito na lang po yan sa northern seaboards po ng Northern Luzon. Yan po ang mga baying dagat ng Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Isabela at northern coast po ng Ilocos Norte. Ay makakaranas po tayo ng mga 3.4 to 4.5 meters o matataas na pang mga pag-aalon. Bagamat maaliwalas naman po ang panahon nila dyan at medyo malakas lang po ang kanilang alon dahil nga po doon sa surge ng ating dumaang bagyo na si Tino. So ang ating mga kababayan po dyan na may mga maliliit na sasakyang pandagat ay naabisuhan po natin na huwag muna pumalaot or mag-ingat po sa malalaking mga alon. Okay, maiba naman tayo, Mr. Pura. Usaping astronomiya naman tayo dahil ayon po sa Astronomical Diary ng Pag-asa, simula po bukas October 17 hanggang sa October 25 ay inaasahan natin ang pagkakaroon ng Orionid's meteor shower. So ano po ba ito at magiging visible po ba ito dito sa ating bansa? Yes, magiging visible yan, Amor. Meron nga tayong tinatawag na Orionid's meteor shower. Yan po ay malapit po sa tinatawag natin na Orion's belt. Usually po, ito po
po ay makikita natin sa October 17 hanggang 25 or visible po yan dito sa atin. At ang peak po niyan ay nasa October 21 hanggang October 22. Halos makakita po tayo ng 15 hanggang 20 meteors sa loob po ng isang oras. At meron din po yan mga lulls or may mga pahinga rin po yan. Subalit nga po, makakaasa po tayo ng mga meteors or makakita po tayo ng mga meteors sa gabi na yan. At kung makikita po ito sa atin dito po, depende po yan sa panahon natin. Kung maaliwalas naman po ang ating panahon or clear po ang ating sky, ay makakakita po tayo or makakaasa po tayo ng mga meteors na yan. Subalit, sa darating po na October 19 ay meron po tayong full moon. So medyo maliwanag po yan. So mas mahirap po silang makita dahil nga po masasapawan siya ng liwanag ng buwan. Pero pag nasa mga probinsya naman po tayo or wala po tayo dito sa city na kung saan mataas po ang light pollution or yung ilaw, ay mas madali pong makita po, lalo-lalo na sa mga probinsya dahil nga po mas madaling po doon at mas maliwalas po ang ating mga panahon. Ayan, mukhang exciting yan para sa ating lahat. Kaya abangan po natin itong Orionid meteor shower na ito. Kaya po, ito po, tumutok lamang po kayo sa Panahon TV kung ano nga ba ang magiging ng ating panahon para malaman natin kung magiging visible ba ito sa ating area. Ayan, maraming salamat po. Pura sibilahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At yan muna ang latest muna dito sa Pag-asa. Ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Carla. Maraming salamat, Amor.